Hindi, sinabihan niya ako sa team meeting namin na sa harap ng teammates ko na you're not for this industry. Kahit na sobrang strong ko, pinipilit ko maging strong. Dahil sa sobrang sinabi niya sa akin na napahiya ako sa Tapos buong team. in a team meeting setup. Yes. Oo, sinabihan niya ako nun. What's up, guys? This is Trent Lee, and I'm your host, Jack. And we are here at Burgos Circle, and we're here with Miss Karen, who is a VA of Trent Lee. And it's your typical interview. Yeah. Kwentuhan lang. Alam mo yun. So, kamusta yung biyahe papunta dito? Was it traffic or Not really. Hindi naman siya traffic. Okay naman. Mainit lang talaga. mainit? No, mainit. It's Sobrang summer. init. But yeah, kamusta ang life? Masaya naman. Okay lang. I mean, balanced. Balance In terms of, being a mom and yung VA life. Sobrang balance. Speaking of being a mom, ngayong nakapag-VA ka na, I guess mas magaan na mga bagay-bagay, no? Definitely. Definitely. Yes, definitely. Kasi yun nga, may time ka, yung hindi mo kailangan umabsent, kahit minsan may sakit yung kid, kung kaya nang hindi mag-absent, makakapag-work ka pa din. And yun nga, nakakasama ka ng events, ng kids, hindi mo need mag-leave. Yun, hindi rin mahirap mag-leave if ever you really need to take a leave or absence kapag may emergency. So, hindi ka talaga sa VA nag-start, no? Nag-start ka sa BPO? Yes, BPO for 14 years. Yun yung first job ko. Tapos, dire-diretso na siya. So, while studying nung second year college ako, then nagdiretso working na. student ka? Yes, working student. Naka-full-time ako sa school. Then, call center agent ng gabi. Ilang oras ang tulog mo nun? 9 p.m. to 6 a.m. yung work. Then, 7 a.m. to, minsan, 7 to 1 or 7 to 4 sa school. Yun. Grabe. Kasi sa mga 4? Oo. 5 hours na tulog mo? Yun, minsan yung tulog ko sa bus na lang. Tapos pag Grabe. sa work na, ganyan. Kasi parang I support my studies, pati yung sa brothers and sisters. Breadwinner ka ng family mo, okay. Yes. So, 14 years ka sa BPO. Ano yung first company mo? One Global Contact Center. Actually, ang hirap nun kasi first job ko. Then, sobrang gusto kong magka-work. Tapos outbound sales siya. So, tas ang ino-offer mo is hindi product, kundi service, which is website development. So, hindi rin naman ako ganun kaano sa website development kasi 18 years old. Tas ang Ano course alam ko mo, is diba? AB English. Napakalayo niya sa... Oh, AB English ka? Yes. Sa computer, di ba? Sa mga website development. Ayun, pero kasi sabi ko, hindi kailangan ko Layo, ng no? work Oo, sabi ko, kailangan ko ng work. Kailangan ko ng work na makakapag-aral ako. Kasi ayokong bawasan yung load. Kasi block section kami. So gusto ko, Kasama mo yung blockmates mo? yes, Yeah. oo. Tapos yun yung time na napaka-boom ng call center industry Yeah. sa Philippines. Yung time na yun yung talaga na ang hirap pumasok. Ang mga kilala pa, yung mga Amber Gray, yung mga Yung unang mga malaking call center na, companies pa, uy, pag nakapasok ka dyan, talagang ang galing mo. Wala na Parang ngayon ganun. yun, no? Oo, na siya, kinuha siya ng Telus. Yan. Sabi ko, hindi kailangan makapasok ako. So kahit ang hirap niya, parang everyday parang hell na papasok. Kasi ang hirap niyan may quota kayo, kailangan sa isang araw maka-close kayo. Pag wala, talagang sisigawan ka ng mga team lead. Oo, talagang super hell siya. Pero sabi ko, hindi ako. Yung kasi mga ka-batchmate ko, unti-unti kaming nauubos kasi ayaw na nila kasi parang ang hirap nga, ganun. Kasi may mga quota, mga ganyan. Tapos may QA pa kayo, di ba? Tapos may huddle. Actually, nung time na yon I almost gave up. Kasi, di ba nga nasa outbound. So, hirap na hirap ako kasi bago pa lang ako, parang 2 months pa lang ako, pero yung ina-expect na sa'yo ng company Yung pang talaga. ano na? Oo, parang hindi kailangan Ang tenured ganito, na, ganyan. So, anong nag-push sa'yo na magstay? Anong naging parang driving force mo na parang, ay, next Well, kasi yung sobra talagang down moment ko noon, hindi ko yun makakalimutan, pati yung TL ko na yun, hindi ko makalimutan. Kasi sinabihan niya ako. Lahat tayo may TL na Oo, hindi makalimutan. Hindi, sinabihan niya ako sa team meeting namin na sa harap ng teammates ko na you're not for this industry. Ginano niya. I mean, 18 years old ako yung newbie nung team. Ginano niya ako sa harap. Tapos yung mga ka-teammate ko, syempre, mas matatanda sa mga 20, ganyan. Ako 18, parang sila 20 plus, ganun. Talagang sobrang sila. Kasi, alam mo, hindi ko kahit na sobrang strong ko, pinipilit ko maging strong. Dahil sa sobrang sinabi niya sa akin na napahiya ako sa Tapos buong in a team.
team meeting setup. Yes. Oo, sinabihan niya ako nun. Tapos, pero kasi yung drive ko nun, kasi nung nag-start ako sa company, syempre natuwa yung family ko. Uy, nakapasok ka, ang galing mo kasi kahit nag-aaral, kaya tinatry mo na pagsabayin. Yung meron akong tita na super talagang support siya sa akin. Yeah. Binilan niya pa ako ng mga damit na pang-office, ganon. Tapos Shoutout parang, kay tita. yes, shoutout Mamsi. Mamsi tawag namin Mamsi, ayan. Talagang binila niya ako ng mga gamit. Tapos syempre ang inaano ko dun is, gumastos na ako ng allowances, hindi ka pa sumisweldo, mag-start ka pa lang sumweldo, hindi mo pa nababawi lahat. Yun, so sabi ko, hindi ako kahit na unti-unti nang nauubos yung nasa team, yung mga kabatch ko, hindi ako bibitaw. Tapos yun, eventually, dahil sabi naman nung namin, parang OM ng parang customer service side, parang gusto niya naman yung way ng communication ko. So parang kinuha niya ako sa customer service. Yun. So parang na yun eh. Actually, hindi siya customer service, more on verification. Parang kayo mag-verify ng sales na mako-close. Kung bogus ba yung pagkaka-close ng sales. Kasi minsan gano'n, parang ma-close lang kahit na may misrepresentation, gano'n. So kayo mag-ano kung verified sale ba siya or hindi. I-charge mo ba o hindi. So itong sales mong position, how many months were you there? Sa sales, parang 3 months lang ako kasi na-transfer na ako ng verification, but same company. Yun. Ilang years ka sa company na yun? 3 years. Kasi, di ba, parang to think na, di ba, andun na ako sa verge ng mag-resign na ba ako, papasok pa ba ako. Parang every night, Kinag-question mo na. every night na magigising ako, Tama ba to? Papasok pa ba ako, tama na ba? Pero pag naisip kong, wala na naman kami panggagastos or what, hindi, papasok ako, parang Hirap, gano'n. no? Yeah. Oo. Kasi karga mo lahat. Yes, Nasa oo. breadwinner. Totoo. Yun. So after nun, 3 years ka dun, nakailang companies ka pa ulit sa BPO industry? 4 lang, so yung 14 years. Tapos lahat yung 4. puro customer service? Nag-start ng customer service tapos nag-evolve. Like, yung second company ko is Telus International. Nag-start kami sa Ortigas. Kasi dun muna, bago kami nagkaroon ng Araneta House. So, financial siya. Pero, nung nag-start ako, sa customer service side, so parang answer mo yung mga questions about sa account nila. Then, eventually, almost a year, na-promote ng resolution. So parang tumataas na parang resolution ka na, escalation representative ka na, ganon. Then, pero most of the time, nag-start talaga ako ng customer service bago nagbabago ng, yun nga, syempre na-promote ka, ganon. So ano yung parang pinaka masasabi mong lowest point mo dun sa 14 years, no? 14 years mong pagiging BPO agent or part ng Nako, BPO yun industry. talaga, yung first job ko talaga. Yun talaga, Yun ano, talaga. yung pinahiya. Hindi ko talaga siya. Kasi, tas after nun, parang feeling ko, parang That is hurting ka na-redeem ba? ko naman yung sarili ko kasi after nun, siya na yung nagpapa-verify sa akin ng sale eh. Siyempre, okay. TL eh. Sale nila. Ang bait niya na sa'yo. Alam mo yun. Yung galing mo talaga. Magaling ka na for him. Kasi, pagka dinecline ko yung sale niya, so ano yun. Yung diba? talaga yung sa BPO, Yes. na parang kung wala kang posisyon, wala kang Yes. power, parang totoo. wala kang karapatan magsalita. Huwag kang makisali dito. Tsaka Alam mo biglang yun? may worth ka na sa buong Yeah, campaign. Kasi yeah. parang, mga verifier yan eh. Pag wala kami, wala mag-verify ng sale nila. Hindi mako-close yung sale nila. Ano yung naging parang kicker mo? Yung parang naging boses sa utak mo na parang ayoko na nito. Kailangan nang umalis dito. Or magta-transition na ako to ano. Dun sa job na yun kasi, hindi kasi din ganun siya kalaking company. So yung sweldo talaga, parang alam mong mas may worth ka, alam mong mas dapat mas malaki na yung, kasi ang tagal ko na sa company. Yeah. Pero umalis ako doon na ang basic ko from 10 naging 12 lang. So parang, Grabe, ang liit niya 12K. para sa call In center. this economy? Diba? Diba Tsaka in di this yung- economy? kahit na nung year na yun, maliit siya. Para sa nag-start ka na nga ng 10 eh. Parang tinanggap mo na yun nung una. Parang kasi syempre, newbie ka naman eh. Pero sa 3 years mo, yun lang. Pero doon nakakuha ko ng bonus, doon ka babawi. Pero iba isipin pa mo rin. na 10K Oo. ngayon, grocery mo lang yun ng Oo, 2 weeks? Diba? Oo, 3 weeks? totoo. Naku, hindi na nga Hindi na inaabot minsan eh. Nang 2 weeks Oo. yun eh. Tas Hindi na may talaga. kids ka, no? Oo, may kids ka pa. Pero nung time na syempre nag-aaral ako, tas hindi lang ako, yung sister ko sisters din, mo ba? college Yeah, din yeah, siya, college din ako. Yun, so parang, yun. Tsaka sabi ko nga, gusto ko ng greener pasture. That's yun. Kaya ako lumipat. Since pinag-usapan natin, ano masasabi mong pinakakaibahan nung nasa BPO ka compared sa ngayon na you're working as a VA? Sobrang laki. Unang-una kasi sa time, imbis na yung time na ibiyahe ko, 'di ba? Imbis na yung time na ibiyahe mo,
nandun ka na sa bahay, Sa eh. bahay Parang ka na. kahit na 8:59 ka mag-login. 9 o'clock yung shift mo. Oo, no? 9 o'clock shift mo. Oo. Alam mo, yung bago nakaligo ka pa, di ba? Pero, kasi, unlike nung nagmamadali kang umuwi, kasi Kailangan may elbow room ka, mga 2 to 3 hours, no? Oo. Tapos EDSA ka pa dadaan. Oo, di ba? Diyos ko po. Tapos makikipagbuno ka pa sa ano. Makikipagsikon ka Oo, sa- makipagbuno sa ka. bus, yeah. Oo. Makipagbuno ka sa sasakyan. Kasi pag naganito ka naman, ang mahal naman, lugi ka Mahal, naman pag nag-grab ka or what. Kailangan commute lang, di ba? Yes. Ano yung sasabi mong pinakamalaking change when you became a VA? Sa ano kasi sa VA, parang meron kang say, parang pwede kang mag-suggest, papakinggan yung suggestion mo ng client mo. Hindi tulad nung ano na magsasuggest ka, parang okay, pinakinggan ka lang pero wala na. Wala. After, Okay, labas na tayo. okay, ganun, wala na. Sa clients kasi parang nagsabi ka na, hindi ba pwedeng ganito gawin natin? Sige. Nakikinig sila. Sige, Oo, let's share parang, that. Yeah. minsan nga pag yung Open client mo, sila, tapos niya, kung ako to bibigyan ko ng ito, what do you think? Ano, ikaw, anong gagawin mo? Ganun Ganun yung, sila. oo, parang sa Yeah, tingin mo, okay ba to sa ka-client? Tingin mo ano ba to parang, fair ba para sa customer and para sa company natin? Sasabihin ko, hindi, sige, bibigay ko muna ganito. O sige, okay, ganyan. Parang, meron kang say. Parang papakinggan Involved ka, ka, no? oo, ng boss mo, papakinggan ka. Minsan tatanungin ka, paano ba sa tingin mo yung ano, pwede ka ba gumawa ng process ng ganito? Parang yung way, mas madaling process. So parang mas maganda siya kasi, in a way, mafe-feel mo na part ka ng Part ka ng company. company, Oo, part ka ng changes, Yes. ganyan. Part ka ng process. Part ka ng, ano, ng progress ng company, ganon. So maganda siya. Hindi ka box sa kung ano lang yung dapat mong gawin. Dapat mo gawin. Diba? So, sa tingin mo, dun sa 14 years sa BPO, tas yung life mo from 2019 hanggang ngayon na VA ka na, ano masasabi mo parang biggest achievement mo? Sa akin, for me, biggest achievement ko na lang din, parang since okay na ako dun sa job, yung ano na lang, yung sa pagiging mom na ano, parang working mom ka na ano, parang, yung career mo okay, kasi dumating ako sa time na parang, nung nag-stop ako nag-work na, parang kino-question ko yung sarili ko nung wala akong work, na anong worth ko, diba? Yeah. Pero nung naging VA ako, parang andun ulit yung worth mo eh. Parang achievement mo na yun na nasa Kaya ko bahay maging ka. nanay. Oo, Kaya may nasa trabaho bahay pa din ka, ako. full-time kang Yeah. nanay. Pero full-time ka ding working mom. Career woman ka pa din. Parang hindi ka na-stuck. So for me, as a mom, malaking achievement na yun. Sobrang laking achievement na yun na hindi mo napabayaan yung career mo. So speaking of learnings, anong mas share mo na parang knowledge nugget sa mga moms na nag-a-aspire na maging VA or sa mga, kahit sa mga nasa BPO industry na parang troubled sila kasi parang ano ba, mag-sustain na lang ba ako dito kasi ito yung komportable ako, ito yung nagbabayad ng bills ko ngayon. Pero medyo absent ako sa buhay ng mga anak ko or gagawin ko ba or hindi? Kasi takot sila, Yes. ganun. Ano masasabi? Actually, for me, unang-una sa mga medyo wala pang experience, ang talagang advice talaga is mag-allot sila ng time para matutunan. Kasi Mag-upskill. as a VA, kailangan kasi kahit papano, meron kang knowledge. Kahit na hindi na-experience, kasi syempre wala kang experience eh. Parang magkaka-experience kung hindi ka makukuha. So, parang knowledge lang, para at least alam mo yung pinapasok mo. Kasi mahirap as a VA kasi iiwan ka talaga ng kliyente. Yeah. Nandun yung thinking nila na alam mo na yan, may background ka na yan, kaya kitang iwanan. Kaya nga ako kumuha ng virtual assistant. Assistant ka na eh, di ba? Hindi ka naman basta new staff lang ng company. Assistant ka na. So kahit pa paano kailangan alam mo yung gagawin mo. Ayun. So anong parang pinaka nagpadali nung VA journey mo ngayon nasa Tretley ka or nasa VA agency ka? Yun. Kasi nag-VA agency na rin ako before. Pero may time tracker kami. Oh. Yes. May time Sa Trently kasi tracker kami. wala. Oo, wala Yeah. Sa Trently, wala kasi kaming time tracker. Actually, yung una kong tinanong eh. Pero May time tracker ba kayo? Oo, pero hindi, nung nag-apply ako, hindi ko na-expect na walang time tracker. But since kailangan ko ng job, sabi ko, sige, Tapos nagulat ako nung mag-start na ako, wini-wait ko yung mga access ko for time tracker. Ilang beses ako nagtanong, wala ba akong time tracker? Kasi baka mamaya, sabi ko, paano nila malalaman na nakalagin na Good ako? morning lang. Good Diba? morning. Totoo, parang, paano nila Ayun na yun? malalaman na nakalagin na ako? Kung paano pa nagjo-joke lang pala ako na nakalagin na ako? Diba? Kasi sanay ako nang nakatrack ako lagi eh. Parang nakailang client ka na puro lahat may tracker. Parang kahit yung hindi VA agency ko na unang client, may tracker may kami, tracker. time doctor, ganyan. Tapos nito wala, sabi ko, Sobrang luwag. okay lang ba to talaga? Parang baka mamaya hindi pala. Baka mamaya okay. tatagalin na pala ako bukas, di ba? Oo, Kasi hindi parang, ako nag-ano. Wala, parang
nag-chat pa ako nang hiwalay dun sa ano ko, sa recruiter ko noon. Sabi ko, ganun lang ba talaga? Parang tinatanong, okay na ba yun? Na nag-chat na ako doon ng login ako, okay na ba yun? So parang yung trust, wala, hindi ka nila tatanungin kung magbe-break ka na ba, ilang oras ka na ba nag-break, ganun. Parang basta nagpaalam ka lang na, magbe-break. Minsan nga hindi ka na magpapaalam Parang tinatanong pa nila, nag-break ka na ba? Ikaw naman nakalimutan mo na, hindi pa pala. O mag-break ka na, parang ikaw pa yung ano, parang, Grabe kasi yung wala. luwag, no? Oo, Tsaka yung luwag. trust. Oo. Na basta nagagawa mo yung trabaho mo, okay Minsan nga lang, natapos sige. mo na siya ng maaga. Wala ka pang gagawin. Kasi wala na Doon na nga pumapasok Oo, yung kaya mong maging yes, mom. oo. Kahit So, na ayan, magsalang ka na sa washing machine. Laba muna ako. Hayaan mo na muna, umikot yan dyan. Paplansya muna ako, di ba? Para mamaya, pag out mo na talaga, pwede mo na siyang isampay, di ba? Parang ganun. Feeling ko sobrang dami nating viewers na makaka-relate sa story mo, doon sa struggle mo. And sana makakuha sila ng Sobra, inspiration. oo. Lalo na nga, pagka wala kang time tracker. Before we wrap things up, just one last advice or piece of knowledge na pwede mong i-share sa mga viewers natin. Ang pagiging VA, malaking blessing siya for moms. Hindi lang for mom, pati sa mga daddy din, na gusto na mabigyan ng time yung mga anak. So kung gusto mo Family. maging VA, talagang pag-aralan mo. I mean, marami nag-start ng walang experience, pero always take time na mag-study para maging VA. So yun lang, nasa bahay naman yan, lahat naman tayo may YouTube, lahat tayo may internet. Napakadaling pag-aralan kung gugustuhin mo. So yun nga guys, kung gusto niyo mag-VA, mag-20 na kayo. Yes, mag-20 na kayo. Pero yun nga, huwag kayo matakot and Yes. wag din kayong ma-intimidate na kailangan nyo mag-upskill. Kasi syempre, kung may papasukin kayong bagong venture sa buhay nyo, kailangan nyo aralin, kailangan nyo alamin din kung ano yung pinapasok. Pero hindi basta VA agency. Check mo rin yung environment ng VA agency na papasukin mo. And I can proudly say na Trently sa nakita kong mga review and sa last VA agency ko, best pa rin si Trently. Hindi to hindi to This is not a sponsored ad. Yes, hindi to arte. Yeah. Hindi siya lang, eme lang. Para kasing madaling kausap dito yung yung mga boss. Nandun yung care ng boss. Nandun yung care ng mga recruiter. Ang dali-daling kausapin kapag may problema ka. So, yun, mamimili kayo ng VA agency din na alam nyong hindi O kaya lang sa basta. 20 ka na mismo. Yes. Huwag ka nang mamili. Sa 20 ka na. Oo, kasi, I mean, nag-VA agency ka nga, pero wala namang pakialam sa'yo. Yeah, Basta ka na ganun lang din. hinar, binigyan ka ng kliyente, bahala ka na. Pangit pa din. Though dito kasi, hinahayaan ka ng Trently, in a way na tinatrust ka nila. Pero, in terms na yung pag may concern ka naman, andyan sila. Basta ginagawa mo yung work mo. Pero pag may concern ka, from time to time, nagchat-chat yun si Nia na parang, kumusta ka na? Tulungan ka Ganyan, nila. yes. Okay ka ba? Baka, if need mo ng catch up, Kaso tumatawag. let me know. Diba? Sabi niya, ganun si Nia. Parang, if you need something, you need ng meeting, let her know. Nagsa-set up siya agad ng catch up para ma-discuss mo if meron kang concern, which is good. So yeah, hindi lang siya basta VA agency. Maghahanap ka pa rin. Mag-check ka ng review. 'Di ba? Kung maganda yung review, 'di ba? Kasi And marami ka naman kita 'di ba? Ang I hope dami-dami. naging, Yes. naging very inspiring yung story ni Ms. Karen sa inyo. Yes. And if you think your story is inspiring then enough to be featured on this channel, leave a like and drop a comment and subscribe to this Subscribe. Trently. So yeah, thank you very much Thank Ms. you. Karen sa pag-share ng Thank you story mo. rin. And we Thank very you for much the time. appreciated your story. Lalo na mga viewers natin, feeling ko magugustuhan din nila at Yes. makaka-relate sila. Yes. Kung mothers and Definitely. parents na rin kayo, fathers kayo, whatever. Definitely. So yeah, this is Trently and this has been your host, Jack, and we'll see you in the next vlog. Thanks. Peace. Bye.